part 3. Andito na kami sa bahay ni Rizal. At siyempre yung Panata. Diba? Pumasok kami sa museum. Bali, dito po natin makikita yung mga damit ni Rizal, no? Na ito na yung ginamit niya dati. Sa totoo lang guys, parang laki ni Rizal. Sobrang laki ng damit niya. Siyempre may dito sa loob, museum pa din ng mga mesa. Punta kami dito sa gilid, tingnan namin yung mga litrato ng mga relatives or basta lahat na ng mga ni Rizal, siguro mga bahay or kapatid. Siyempre hindi ko alam po kung ito, baka sibila or ano ba yung tawag dyan. So yun nga, picture para may ebidensya. Dito guys, may mga sulat kamay si Rizal at siyempre yung mga pangkabuhayan nila dati na nalagay sa mga nakapreserve. So yun, lumabas na kami ng museum at papunta na kami talaga doon sa bahay talaga. Siyempre makita ninyo guys, daming bisita. Nilagyan na nila ng simento yung daan para exclusive na dito dadaan yung mga tao kasi para ma-preserve po yung original talaga na lupa, no? So habang nakikipagtsikahan na sila, so dito nalaman namin na yung may isang puno pala dito. So titignan natin yung puno dito na according ito daw ay 200 years old na. So masyado na siya matanda at siyempre pinagbabawalan na kayong pumunta dyan, baka madagdagan kami ng swerte. So okay. Tapos yan, yung nakita niyo yan talaga yung yan yung kusina ni Rizal at ito yung bahay talaga ni Rizal, no? So papasok kami dyan mamaya. Siyempre yun ito ay bahay ng manok na kung laki yung babayad sa magpapagamot mo, manok lang yung babayad mo. So ngayon, araw nga pala ngayon ng kaarawan ni Rizal. It's Rizal's birthday. So timing na pagpunta namin dito. So ngayon, tingnan natin guys, papasukin natin sa loob kung ano ba yung meron. Siyempre, again, yung ating magpapapicture para may ebidensya, no? Kasi nga, walang ebidensya na nakarating pag walang litrato, no? So ngayon, aakit na ako guys at sa totoo lang, masyado madulas, no? Punta sana ako dyan para magtingin kung may itlog ng manok, pero wag na lang, baka hintayin ng mama ng manok. So napakadulas guys, masyadong nilinis talaga yung maintain talaga yung madulas yung sahig. At yun nga pa, nandito bumalaga sa amin yung mga bangko na may tali kasi bawal upuan. Kasi nga no, para ma-preserve, baka masira. Ngayon, pumasok kami dito. Yan, yan yung mga, hindi ko alam kung anong mga gamit ko. Pero parang misa at ni Rizal. Siyempre ito yung kwarto ni Rizal. Dito may pinapasok kasi naka-preserve. Hindi preserve para hindi masira sa loob kasi may mag-i-in ngayon. Alright. No. So picture at sige dito. Hindi na ako pumasok dun sa kabila. May kumakalabit eh. Ito girlfriend natin ito ni Rizal. Kaya lang hindi ko tinanong yung pangalan dito. So ito yung nasa residensya sa lugar at may mga lapida ni Rizal. 1861 at 1896. Ay, hindi pala ito lapida. Kala ko lapida, no? Libingan. Ito yung yung kusina ni Rizal. Sila yung mga gamit dito. Yun ito yung mga nagamit niya noon. So hanggang ngayon, andyan pa rin. Swerte yung iba, nakapasok din sa loob. So, hindi ko alam kung ano nangyari dito sa nung unang panahon na siyempre nung nakasulat naman dito sa gilid na kusina ni Rizal, Rizal's kitchen. So kayo na rin magbasa yan guys, basta kusina na yan ni Rizal. So yan, pasok tayo sa part 4. So dito, pagkadating na namin guys, kain muna kami bago kami pupunta sa isang next na aming pupuntahan. Siyempre, pahinga muna, no?
At ngayon, lumabas na kami kasi hapon na. Papunta na kami doon sa sinasabi natin nilang na Fantasyland. So ngayon, habang naglalakad kami, parang ano lang, divisoria lang, no? Or ano ba sa inyo yung mga ganito, no? May mga makikita ka mga paninda sa paligid. At syempre may mga tindahan din, no? May mga gaming, may mga damit na mga pangkasal dito, guys. At syempre, may bangko, may land bank, no? So ngayon, ito yung ticket ko, all access unlimited rides. So subukan natin lahat ng mga rides ngayon, no? Hanggang sa susuka tayo. Walang susuko. Susuka lang, walang susuko. Ngayon, habang nag-aabang kami sa patuloy pa kami naglalakad sa palibot. At dito na, guys, tapos na pala kami kumain, no? Yung kanina. So ito na yung Fantasyland. Bali, papasok tayo dito sa loob. Ito sa lang baon mga ato sa sikapon ha, para okay ba ha? Sige, wala na tumulot ma, maron dili na mawala. Tuloy, tuloy. Atong higdan ma, maron dili mawala ha. Sige, mawala po niya wa. Bawal ang bata din eh. Ng grade 6 bawal. Okay, so kapindeng ko. Ayun. Sasan ko. Ay, sulod lang man. Para skrito ba? Dakpo nila man. Huwag di makita. Ay, nato nitang tangon circle. If ever gananong magsulod gawas, fair kayo. Ay, okay. Satiin. So again, sa panghuli, yung panata ng 4 na dalagita ang magbaw. Hindi ko na nakuha yung baw nila kasi nasa Fantasyland yung video. So ito pa yung mga gwardiya dito, ha. Mag-ingat kayo, guys, gumagalaw yan, ha, kapag nasasapian. Alright, so ito yung entrance ng isang castle. Parang nasa isang kastilyo tayo, ha. So yan, papasok na kami. Tapos bubuluga sa'yo yung pagpasok mo, may surpresa. May dumaan na motor. Hindi ko alam, hindi naman to highway. Ayan. Yan, pagpasok mo, guys, bubuluga sa'yo yung mga butterfly. Tingnan nyo. So, ito yung entrance nila sa loob. Yan. Nakita nyo yung mga magagandang butterfly dito, guys. So yan yung unang maano nyo pagpasok nyo sa loob. Iwan ko lang kung sa ibang araw, sa ibang gabi, kung ganito ba din yung mga entrance, sila ba din o baka mga aswang na yung mga susunod. So ayan, laki ang picture. At syempre nag-ikot-ikot kami, lumabas yung mga mascot. Parang nagwa-warm up. Lahat ng mga mascot, hindi ko kilala yung mga mascot na ito kasi hindi naman ako fan sa mga cartoon character ng panahon natin, no? So, hindi ko kilala yan. Basta, dinaanan lang namin kung ano yung mga itsura nila. So, ito po yung mini stage nila. Dito po nangyari lahat ng mga kaganapan, no? Sa pinaka... Antayin niyo yung full event video na i-video ko talaga yung actual na pangyayari dito. So, try niyo ma-experience kahit dito lang makita niyo. Iba talaga sa personal. Yung dati nakita lang natin sa mga palabas, sa TV, sa mga Hollywood movies. And then dito, tunay na tunay. So, iba talaga yung experience, guys, dito sa Fantasyland. So ayan, picture mo na sila, ha? May tumabi pa yung ice cream shop naman kainin ito, no? Parang gusto ko magpa-picture na nakadila, no? At siyempre may lipante pa. Ayun. So dito, guys, inubos ko talagang sakyan lahat. Kahit ako lang mag-isa. Although di ko pa nakita yung iba kasi bukas ko na nalaman. Gabi na pala kami pumasok. So makita mo talaga yung buong kulay sa loob. Kasi kung sa umaga di mo makita yung mga kulay, yung mga lights. Pero hindi ko na rin naman namalayan. Pwede palang sa hapon ka rin sumakay, no? At sumakay ka na naman mamayang gabi para doble-doble. So yan, yung mga basic na mga coasters na yan, yung mga umiikot na yan, di ko na yan sinakyan kasi di na ako
challenge. Ganyan. Doon ako nag-try sa mga superpower nila. Naghintawa yung mga roller coaster na may iikot talaga ng 360. So yun, hinahanap ko yun dito. So, nag-ikot-ikot lang kami. Siyempre, nag-observe at ito nga yung unang sinakyan namin, na-scam nga kami talaga dito. Kasi, siyempre, mga babae yung kasama ko, ayaw nila yung mga malalakas, so dito sila sumakay sa maliit lang daw. Pero yung totoo guys, na-scam talaga kami kasi nga, malakas din pala yung humatak yung ano nito, so yan. So, una-una, experience lang namin dahan-dahan siya guys. So, nagdala nga pala ako ng camera sa aking ano para mas makita ko talaga yung full view. Anyway, bawal po talaga yung mga gadgets dito sa loob. Pero yung sa akin, sinikir ko lang talaga kasi nga baka may nalaglag. Yun nga, hindi ko na may nalaglag na sa amin yung bote ng tubig. Binalikan ko din. So ito guys, ito na yung extreme na akala mo mahina lang. Grabe yung ano nila guys. So, dito din yung ano bang tawag dito, nakalimutan ko. Pero grabe, sobrang yung ka-left and right ka lang. Baba, akyat lang yung dating. So, grabe sa tiyan. Yun yung kasama ko dalawa yan sila kanina. Sinamahan ko yan sila. Ay, ako pala yung sumama sa kanila kasi nga sasakay sila ng mga extreme. So, yung ending, hindi pala nila ginaya Ewan ko lang kung kasi nag-iwalay na ako sa kanila. Sila nila yung... ito na yun guys. Ito na yung according. Ito yung pinaka-extreme roller coaster nila. Ma'am, sure nakasakay na ka ni ma'am? Sure ba? Sure? Amo ni siya? Katuon sa mo to siya, mo to siya front drive. Sige, video ko na mo. Ay, naka-record mo po niya, okay ba? Sige, ko lang. So dito guys, bawal na pala magbitbit ng camera kaya pinahawak ko na lang sa nagbabantay. So, ito. So, ayan na nga guys, wala na atrasan to. Tatlo sana kami kaya lang umatras yung isa. Di siguro kinaya. Ito yung unang tira, parang dahan-dahan lang yan, yung bumiglang bumulusok na talaga. Actually may camera ako sa loob sa yung nasa dibdib ko. Kaya lang nahuli pa rin kaya ito yung pinaka-ano guys, yan, ganun, grabe, parang natanggal yung kaluluwa ko Totoo lang, try nyo kaya, parang natanggal yung bungo mo, ano ba? Basta, akala ko uwi na sana akala ko one round lang, may take two pa pala, so hawak ulit. So, kami lang talaga dalawa dito. Halos lahat ng ride talaga nasubukan ko. Mag-isa lang akong sumakay. Nalaman pala. Pasok na kami doon sa sinasabi nilang Snow World na kung saan yung lamig is 10 degrees. 10. So kung mag-aircon tayo yung sa in na tinutulakan namin 16 degrees, masyadong malamig. So paano pa kaya yung 10 degrees? 10 lang. So pasok na kami sa Snow World. And syempre, good morning. Ay, good morning. Sa good morning. So, ayan nga guys, pasok na kami sa loob. Siyempre, may mga instructions kung saan mga do's and don'ts ko natin. So, ito na nga, pumasok na kami sa loob at pagpasok mo pa lang, ramdam mo na talaga yung lamig ng relasyon. Right? Ayan, makita mo dyan na may maraming tao sa loob, may nagpa-picture at siyempre, yung iba pwede kang kumuha ng boots para hindi ka madulas. At kami, hindi na kami nagano kasi sa kapal ba naman ng mukha, paa. So, hindi na kami madudulas dito. Pero ingat pa rin kasi nga, talagang madulas talaga. So yan, una pala ako
akong pumasok, yung kasama ko, mga kasama namin, hindi pa. So, ito na pala sila. Yan. So, nagtagal kami dito, mga mahigit 20 or half hour talaga. Pero, nang tumagal, masyadong nararamdaman mo na talaga na yung kamay mo parang hindi nagagalaw. Yung puso mo na lang yung gumagalaw. Yung utak hindi. So, dito may mga parang realistic na mga hayop, no? So, dahan-dahan lang kami dito kasi madulas nga, no? 10 degree. Ano bang tawag dyan? Basta yung lamig niya 10. So, kahit tapakan mo pa yung mga niebe na kunwari, talagang malambot talaga. Tapos, kapag wala kang boots, mababasa talaga yung sapatos mo pag nagtagal ka. So yan, napakalamig. As in, pwede namang magkape kasi may tindahan doon dito sa loob na pwede kang bumili ng kape. Yan, pwede din mag-skates doon sa ibabaw. No? So, dahan-dahan lang talaga ako mag-picture, guys. Advice ko lang sa lahat ng papasok, ito po ay naranasan ng karamihan, no? Paglabas nyo, mamamatay talaga yung mga gadget ninyo, guys. Basta, ito yung pinakagusto ko sa lahat yung phone, no? Pati yung nag-smile. Yan, diba? So, nagkilala kami dito. So, nag-shake hands ako kasi kinilala ko siya. So, yan yung parang gumagalaw yan, guys, at umiingay, anong umiingay? Dito, parang tumatahol. Yung tunog talaga ng ano. Yan, ito din, basta, kung hawakan mo. Siyempre, ito yung pinakasikat na, ng Ice Age, diba? At siyempre, hindi rin magpapahuli, pa-picture din, pa-selfie din ako. At yan, masyadong malambot yung nito, yung pagkagawa. Kaya lang don't touch my body. May warning dito, bawal hawakan. Siyempre, yung panata nila, guys, hindi talaga nila nakakalimutan. Yan, parang naglalakad ka sa ibang bansa, doon sa Japan, kung saan man na country na may mga snow. So dito parang tunay. Pero iba talaga yung tunay, no? Sa tingin ko lang, kasi ito artificial lang. Anyway, may experience mo din. Isang malaking refrigerator yung andito sa loob. So, hindi ko lang alam kung na-off ba ito or 24/7 itong gumagana, no? So, ito na yung pinaka-highlight sa pinuntahan namin. At susunod nito yung show. Ay, hindi. Natapos na pala yung show. Tsaka kami pumasok dito. Tapos, uwian na pagkatapos. So, ayan, sinakyan ko rin yung 5D. No? Kahit ako lang mag-isa dito. Kasi lahat naman talaga na sinakyan ko mag-isa lang. So, ito yung 5D, Good evening, guys. guys. Adonai challenge 2 minutes to win. So, susubukan natin mga kaibigan. At syempre, makukuha natin yan. Ha? So, unsa na siya? Unsa na siya? Unsa yung tunganan? Tunganan. So, it's a deal. Okay, bring it out. Ay. So, camera. Nakabayad na kami. At syempre, nag-warm up na talaga ako, guys. Ito na yung eksena. Yan, tapos 2 minutes po ako dito. May 2,000 years. So, ayan, babagsak na yata ako, guys. Actually, kaya ko pa ito 3 to 4 minutes. Kung pumayag lang sila sa deal na pag sumobra ako, 2 credit kaya ko dito. Kaya hindi ko na hindi talaga pwede. Masakit din, bro. So, ayun nga, nakuha ko yung teddy bear. Pero, hindi ko alam bakit tagilid yung video. So, tagilid na rin kayong tumingin. Ganyan. Diba, para makita ninyo. So, yan, kinuha na ng partner ko. Yan.
Tapos dito guys, ito yung Lakbay Pinas talaga. Bali, dadaan ka dito, parang buong Pilipinas yung dinaan mo. Sasakay ka sa isang maliit na tren. At syempre makikita mo lahat ng mga andito daw sa Pilipinas. So, papasok kami dito, parang may zigzag or ang tawag dito. Hindi ko alam kung anong style nila, ba't ganun pa talaga yung pagpasok dito, pabalik-balik ko. Anyway, so yan, happy, ito yung train na sasakyan namin patungong Luzon, Visayas at Mindanao. So, decided na doon ako sa likod para makita ko talaga yung tawag dito. Yung kabuuan ng train. Pero, mas maganda sana yung nasa front kasi nakikita mo una-una yung mga dadaan. Remain seated and keep arms in while the train is moving. Hold your cameras and gadgets firmly when taking pictures or videos, and refrain from loud noises that may cause disturbance. And now, back to the treasures, history, and culture on the islands of the Philippines. Maguguga palo. Hindi na kami babalik. So, dahan-dahan lang pala yung pagtakbo dito para makita mo. Yan, parang may barko na, mga bangka na lumalangoy. Dito saan banda yan sa Pilipinas? May mga mangingisda. So, marami naman, diba? Doon sa mga tabing dagat talaga. At syempre, biglang nag-brand out. Hindi ko alam. So, nagtaka kami. Kaya lang, makabahagi ito ng Lakbay Pinas. Siyempre, pag nagbabiyahe ka, hindi naman lahat umaga. May gabi din. So, siguro. So, kaya pala may showing pala ng isang ibong adar na ata. Yung nine tails na ibon. Ganda tingnan sa personal. Kasi kung sa video lang, hindi mo ma-appreciate. Pero sa personal talaga may kasama kasi itong mga sound effects. Ito nga, mga kasama namin yan. At yung dalawa sa unahan. Uy, saan yung video ko dito nag-video pala siya. Hanapin natin. Comment mo below. So, konting palabas. Palipad-lipad ng mga ibon. At yun. Parang may pumasok. Hindi ko masyadong nakita yan kung si Darna ba yan basta. Ayan, ito pala Batanes guys. So, yung may mga maliliit na mga character ng mga taga-Batanes. Dito tapos ito yung anong monumento nga ito. Monumento to. Hindi ko na maalala. Yan yung mga bahay kubo natin na mga nasa sa hagdan palayan. Siyempre yung pambansang natin jeep, diba? Ito yung simbahan na kilalang-kilala. Siyempre may mga din tayo. Ano din tawag dito? Basta yun na yun. Siyempre yung mga lumang bahay na sa sinaunang panahon. Siyempre yung mga dating munisipyo ata. Ito, di ko na alam saan ko gato. Di ko ba kasi makita yung mga karatula. Kasi yung matakod kahit saan na nakatingin. Kabila kasi dito yung hindi mo makita ng isahan lang kasi left and right na. So yan, basta ang kabuuan ng Lakbay Pinas parang pumunta ka ng Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng mga major na mga view na makikita mo sa Pilipinas dito ginawa nilang pasimple at pangmaliitan lang para ma-feel mo, makita mo.
Yan yung vulkan, diba? Umusog yung vulkan, in real life, tumatakbo na yan sila. Pero dito, kumakaway. So, basta, parang bawal din hawakan. May mga maaabot mo naman, pero bawal lang kasi nga may mga nagbabantay din. Yan. Yan yung munisipyo pala siguro. Yan yung nasa 5. Sino nga pangalan nun? Si Emilio Aguinaldo. Dito yung tunnel. Hindi ko lang naputol yung video. Hindi ko na malala ng tunnel yun. Yan, pero may mga makita nyo. Yan. Hi! Left and right. Hello! Kuweba pala ito ng mga hapon dati. Pumasok kami sa isang parang gera. Tapos may mga tao dito ng mga gumagalaw pa na mga sugatan. So World War II yata to na kuweba. So kung napapansin nyo, maraming mga parang bata. Ayan, ito si Jose Rizal, guys. May mga security guard doon na pabalik-balik yun. Yung mga hotel. Yan yung jeep, guys. Kilalang-kilala yung jeep yan dito sa Pilipinas. Yan yung Jones Bridge ba yan? Hindi ko alam yan. Basta. Yan, pumasok din kami dito sa parang beach yata to. Yung mga magagandang tanawin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So, yung mga Mascarap Festival. Dito, yung mga mangingisda ulit. Masyado nang malakas yung paghahatak ko ng video kasi nga masyadong malapit na talaga, hindi na ma-zoom out yung video. Ito yung Mascara Festival pala. So, yan. Mahigit mga 20 minutes ata yung yung pagbiyahe. Mahigit, hindi ko lang matansya basta. So yan, dito na tayo sa part ng Maria Cristina Falls at siyempre yung kilala natin na buhaya na si Lulong. So sabi nila gumagalaw daw, iwan ko lang kasi hindi ko man nakita na gumagalaw, pero siguro. So ayan, ito na pala yung Mindanao ata, ang huling parada na. Hindi ko na naano yung Luzon at Visayas, pero ito na yung Mindanao kasi nakita natin yung mga brothers and sisters natin, yung mga Muslim. So, ay tita, yun nga yun. So, yan na nga. At balik ulit kay Lulong. Hindi ko pa rin nakitang gumagalaw. So, ayan na. Ito pala yung dakak, dinaanan namin kanina. So, nakapag-palamig kami doon. At siyempre, papaalam niya guys kasi andito na po tayo sa unang hantungan. So yan nga, lumanding na kami guys at pauwi na kami. Ito na yung tapos na po yung Lakbay Pinas. So punta na po kami sa last ride namin. Ngayon, dito na kami sa isang bump car. Ito na yung huling sinakyan namin siguro. Bali, lahat na kami dito nagtipon-tipon at nagbanggaan kami dito. Actually, bawal din yung camera dito. Kaya kung nakita nyo dito, nasa dibdib ko lang yung camera. At di nakapokus lahat. Pero, it's nice guys, yung bump car na magbabanggaan kayo. Actually, may technique talaga dito pag gagamitin mo to Kaya lang aralan mo. Ngayon, palabas na kami, pauwi na kami. Ito yung kabuuan ng paligid. Kung makikita nyo, marami pa rin mga view, mga gandang tanawin na dahil sa mga colorful na mga lights. So
So, ito na yung huling gabi. Tapos, ito na po yung biyahe namin. Naging 3 na kami hanggang sa umuwi na kami. 5 kami pumunta. Ngayon, may ampon kami na pang-anim. So, biyahilo na yan. Nasusuka na yan. Hindi na yan makaintindi sa kanyang gustong sabihin. Sumusuka na yan. Bye guys!